awit ni David. Marami siya sa Psalm 23, iba-ibang damdamin ang binibigay niya. Pero ang Psalm 23, ito po ay napaka-popular na verse, na chapter sa Salmo. At marami pong nakakapag-recite ito, marami siyang, maski nga sa patay, ginagamit ito, pero hindi po ito para sa patay. Ito po ay para sa ating buhay. Dahil ito po ay ang journey ng Kristiyano na nagsimula sa tubig at nagwakas sa I will dwell in the house of the Lord forever. Sa Psalm na ito. So, ngayong gabi po, intro pa lang po. Wala pa po yung intro. Pasakali pa lang po yun. Ang introduction, wala pa. So, nawa tayo po ay huwag matutulog. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon ay binibigay sa atin ngayong gabi ito para tayo na-transform at matuto sa salita niya. Amen? Amen. So, ngayon po, magandang gabi. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ko na binigay niya sa akin para ako ay maging kagamit-gamit at mag-obey sa kanyang salita para ang salita niya ay ating malakaran. Ating malakaran, kailangan tayo ay maging obedient sa Panginoon. Amen? So, ngayon po, gabi nito, kumusta po mga kapatid? Tayo po ba ay blessed? Amen. Amen. Kung tayo ay blessed, bigyan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Para po nang lalambot ang ating Hindi po ba si Lord ang nag-provide ng ating kalakasan? Bakit po parang mahina? Amen. Dapat isigaw natin pagka ang Word of God, kailangan may buhay. Kasi buhay na buhay ang salita ng Panginoon na ibinibigay sa atin. Amen? Amen? Amen. So, ngayong pong gabi ay ako po ay nagpapasalamat sa pribilehyong ito na at ako ay nagkaroon na naman ng pagkakataon na makapag-share ng salita ng Panginoon ngayong gabi ito. Ako po ay hindi ko po kasi hawak ang oras ko, pero si Lord hawak niya ang oras ko. Amen po? Kaya kahit nagmamadali, alam ko ang right timing ni Lord na makakarating ako dito on time. Hindi po ba? Dahil si Lord lang ang nakaalam ng lahat ng iyon. Amen. So, ngayon po, tayo ay pag-aaralan po natin ang Psalm 23 at ang sabi po doon, ako po ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Panginoon dahil sa biyaya at grasya niya sa atin, sa ating guidance. At yung mga anak ko po ay nakarating ng ligtas sa Nueva Ecija dahil bukas po ang ibig ng pamangkin ko. So, hindi po lahat nakarating dahil sa ulan. May nauna at mayroon po kanina may nagpunta. So, yun po, nagpapasalamat po ako sa protection niya. At nakarating ng safe ang mga anak ko sa Nueva Ecija po kanina. Thank you, Lord, sa pagbibigay niya ng protection. So, ngayon po, ay ako po ay ang passage ko po ngayong gabi ito ay ang Psalm 23. The Lord is my shepherd. Psalm 23. Ayan po, may mga picture. Baba, nako, meron po talagang first time. Pero ang ganda. Ayan po, pwede po tayong tumayo at atin pong basahin ang salita ng Panginoon ngayong gabi nito. So, Psalm 23. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores
You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen. Maraming salamat, Lord God, sa salita mo ngayong gabi, O Lord God. Nawa ito ay aming malakaran, O Lord God, sa journey namin bilang Kristiyano. Ito ay aming maipamuhay, O Lord God. Lord, bigyan mo po ako ng knowledge, wisdom, and understanding para po mai-deliver ko po ang salita mo ngayong gabi na ikaw po ang maging bibig ko, O Lord God, na marinig nila na ayon sa iyong kalooban ang lahat ng salita na ibibigay mo sa amin ngayong gabi, O Lord. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Pwede na po tayong umupo. At ang subject ko po ngayon ay ang My Shepherd. My Shepherd. Sabihin, may relasyon sa Panginoon. Tayo ay may relasyon sa Panginoon. Nagkanangkin natin na tayo ay may shepherd sa buhay natin. Sa Psalm 23, the Lord is my shepherd. Yan po ang ating tema. Ang tema po natin is the Lord is my shepherd. Ibig sabihin, ang Panginoon ang nagmamay-ari sa atin. Ang Panginoon ang shepherd natin. Siya ang gumagabay sa atin. Sabi ganon sa in Jesus' name. So, dito po sabi niya sa passage natin, natapos natin sa the Lord is my shepherd, yan ang ating theme at ang ating transition statement. Why the Lord is my shepherd? Bakit ang Panginoon ang aking pastol? So yan po. Bakit ang Panginoon ang ating pastol? Ang sabi sa masyado na po mahaba. Sorry. Nagkaano po ang aking mata. So ngayon po, ang sabi niya, why the Lord is my shepherd. Sabi, at ang ganohanan na po natin ay ang ating subject is my shepherd. At ngayong gabi ito minigay sa atin ng ating Panginoon through the Holy Spirit na ang Panginoon ang kailangan ko nang i-share ito at i-discuss sa inyo. At sabi doon is ang shepherd ay ang caring, protecting their flocks, responsible for leading the sheep to rich pasture and fresh water sources. Ang shepherd po, siya po ang nag-lead papunta sa kung saan kakain ng mga tupa. Siya po ang dadala sa malinis na tubig kasi ang tupa ay hindi sila marunong kung ano ang dapat nilang kainin. Kasi basta sila kakain lang kasi walang pastol. Hindi nila alam kung masama sa katawan nila o yun ba ay makabubuti sa kanila. Kaya mas maganda kung ang tupa ay may pastol. Di po ba? Kaya ngayon po mga kapatid, focus po tayo sa ating tema na binigay ni Lord sa akin na the Lord is my shepherd. Ang ibig kong sabihin na meron guardian. Guardian tayo, He owns me, not I own Him. Di po ba? At tayo ay may relasyon sa Panginoon. Ang sabi po dito, dahil si David, kaya niya ito naisulat dahil kita niya, naramdaman niya, naranasan niya ang pagmamahal sa kanya ng Panginoon na hindi siya pinagkulang. Kaya ang unang verse doon, isinasummarize na lahat hanggang 6. Dahil ang sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi niya ako pinagkukulang. Hindi niya, dahil ang sabi po doon, sa transition natin, bakit ang Panginoon, why the Lord is my shepherd?
So, naririto na po ang ating three-piece. So, yan po ang binigay ni Lord sa atin ngayon, ang three-piece, ang provider. Sabi niya, sa una sabi niya, the Lord is my shepherd. Kinuha ko po yung provider na points niya sa verse 1 and 2. Ang sabi doon, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still water. Yun po, ibig sabihin, si Lord ang nag-provide lahat. Bakit si Lord ang nag-provide lahat? Hindi pa tayo ginagawa ng Panginoon. Ipinrovide na niya lahat para sa atin. Diba? Ang unang creation, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, para tayo ay malay down sa green pastures, para tayo hindi magkulang. Kasi nung pang-anim na ginawa niya tayo, kompleto na, nag-provide na siya ng ating mga pangangailangan. Sinigurado ng Panginoon na magsasatisfy tayo, na meron tayo ng lahat ng ating pangangailangan. Nung kanyang ginawa ang langit at lupa, binigyan niya tayo, binukod niya ang tubig, ginawa siya ng mga pagkain natin, mga puno, lahat po. At ang uli, ginawa niya tayo kawangis niya. Tayo ay may standard level na ginawa ng Panginoon. Diba? Dahil yung creation niya, ginawa lang niya sa pamamagitan ng pagsasalita niya. Samantalang tayo, talagang ginawa niya na siya mismo. Ginawa niya at binigyan niya tayo ng buhay sa pamamagitan ng hiningahan niya tayo. Ginawa niya tayong kawangis niya, na tayo ay righteous, na tayo ay humble, lahat ng kababaang loob, ibinigay niya sa atin, lahat. So, ang sabi doon, ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang ng anuman. Tulad ng tupa, pinagpapahinga niya ako sa masaganang damuhan patungo sa tahimik na batisan. Dito ba? At ang sabi doon, so, ang unang points natin is provider. Ang ibig sabihin ng the Lord, your provider is Jehovah Jireh. Siya po ang ibig sabihin sa Hebrew niya na lahat ng ating pangangailangan ay pinagkaloob niya, pinrovides niya lahat. Dito ba? Amen? At sabi sa Philippians 4:19, siya ang nag-provide. Sipin muna natin kung anong pinrovide ng pastor na si David sa kanyang mga tupa. Pinrovide niya, dinadala niya sa masaganang pastulan. At sa batisan, kasi ang pastor, hindi siya umiinom pag maingay ang tubig. Talagang nilalagyan niya ito ng tubig, yung hindi humuhukay siya at doon. At yung mga hindi maagos, basta walang ingay, kasi takot ang mga tupa sa mga maingay, sa tubig na maingay, kaya hindi sila iinom. Kaya kailangan nila ng mga shepherd sa buhay. At ang buhay Kristiyano, ganun din. Kailangan. Ang Panginoon na ang nag-provide sa atin. Ang unang-unang, kaya tayo, itong Psalm 23 ay journey ng isang Kristiyano. Sa ating pagiging Kristiyano, kailangan nating may pastor. Kailangan natin at ating pastor ay si Jesus Christ. Nung tinanggap natin siya sa buhay natin, siya ang ating pastor, kaya tayo ay pinangalan ng Jesus, our great shepherd. Dahil ang pastor natin ay ang ating Panginoong si Jesus Cristo. So, nag-provide ang ating Panginoon ng lahat ng ating mga pangangailangan. Simula sa ating buhay. Ang mga miracle na ginawa niya na nag-provide siya ng ating mga pagkain noong time na pagka tayo nangangailangan, hindi na
alam niya na kasi ang ating pangangailangan. Kahit na hinihiling natin ito, hindi kasi lahat ng gusto natin ay ibibigay niya. Hindi po ba? Kung hindi yung kailangan lang natin ang atin. Kasi meron tayong hinihiling na hindi naman makabubuti sa atin. Dahil ang Panginoon na nakaalam kung ano ang mas makabubuti sa atin. So, alam ng Panginoon na kung ano ang makabubuti sa mga tupa. Kaya siya nagpo-provide, kaya pinoprovide niya lahat ng pangangailangan natin. Ang tupa, pinrovide niya ang una-una ang ating buhay, ang lahat ng ating pangangailangan, ang ating binigay din niya ng knowledge, ang wisdom natin, lahat ng meron tayo. Ang Panginoon nagpo-provide, kaya walang makapagmamalaki na itong lahat ay sa kakayahan natin. Kasi ang tingin ng Panginoon na pinapakita na tayo ay isang maruming basahan kung ang ating lang na yung ating pinaniniwalaan ay ang ating sarili lang. Amen? So ang sabi po sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ito po na ang journey natin sa pagiging Kristiyano, na ang Panginoon ang nagbibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan, lahat ng kayamanan ng Panginoon sa Kanya. Sa Kanya lang natin matatagpuan, sa ating Panginoong Jesus lamang natin matatagpuan. Amen po. At sabi dito, at dahil kayo'y na kay Kristo Jesus, tinanggap natin ang ating Panginoon na siyang nagpo-provide sa atin, sa lahat ng ating pangangailangan sa ating buhay. Siya nag-guide sa atin, siya nag-lead sa atin sa lahat. Pinoprovide niya lahat yun. At sa atin, pati ang ating buhay, kung tayo magigising, siya rin ang babawi nito. Pero, unang-una, pinrovide muna niya lahat para sa atin. At dahil kayo ay natin, Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng ating Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Hindi lang naman po kasi sa kayamanan tayo mabubuhay. Kailangan din natin ang spiritual. Kaya, tayo kailangan lumago sa pananampalataya sa Panginoon. I-provide natin. Nag-provide na ang Panginoon, kaya ngayon, lakaran na lang natin, walang hihinto. Kasi ang buhay Kristiyano, pag tayo'y huminto, hindi tayo makararating sa sinasabing kingdom of God. Hindi po ba nag-provide na siya ng ating kaligtasan nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po. So, sabi niya rin dito sa Matthew 6:31-33, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Sabi nga, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang ating kakainin. Huwag kayong mag-alala kung ano ang ating iinumin at ang ating susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Diba? Yun po yung sinasabi ko na kinreate muna niya ang lahat. Ginawa muna niya ang lahat para sa atin bago niya tayo gawin. Dahil alam niya kung ano ang ating kailangan. Tayo ay, wala pa tayong kasalanan nung time na yun. Nung nagkasala lang ng tao, tsaka nagbago ang plano ng Panginoon para sa atin. Di ba? Sabi ganon? At example ko po dun. Kasi hindi lang naman sa material na bagay
Panginoon ang anak na si Isaac. Binigay niya yung kahit matanda na sila. Sino po ba mag-aakala na matanda ka na, mga anak ka pa? Di po ba? At sasabihin, magiging ama siya ng buong nation na marami siyang samantalang matanda na siya nung nagkaanak. Ibig sabihin, walang imposible sa Panginoon. Lahat kaya niyang ibigay, provide sa atin. Kahit na napaka-imposible, ganun din kay Hana. Anak din ang kanyang hiningi. At yun ay binigay, pinrovide ng Panginoon para sa kanila. At ang mga tao nung si Moises at ang Israelites ay nagpunta papatungo sa promised land. Wala silang pagkain, wala silang mainom dahil sila ay nasa disyerto. Pero nag-provide ang Panginoon ng kanilang pagkain na ang Panginoon ay magpaulan ng mana. Araw-araw sila kumukuha, lumalabas. Makukuha na lang, wala nang paghihirap. Ipinagkaloob ng Panginoon sa kanila. At ang tubig na kanilang inom galing sa bato ng inano ni Moises ang bato. Kaya ang Panginoon ang magpo-provide na hindi natin inaasahan. Kaya wag po tayong mag-alala kasi may Panginoon tayong buhay. May Panginoon tayo na si Jesus Christ ang lahat. Hindi po ba? At yun po. At ang pangalawa natin, points, ang unang points natin, napakadaling tandaan kasi 3 P's lang siya. Provider. Provider. Nasa pangalawa na po tayo, protector. Si David, pinrotektahan ng Panginoon, bata pa siya. Naisulat niya ito dahil naranasan niya ang proteksyon ng Panginoon. Ito ba? Alam niyo po yung sa una, nalimutan ko sabihin yung complete provision. Yun ang natin. Di mo ba? Complete provision. Kaya wala na tayong hahanapin pa dahil ang Panginoon ang provide ng lahat ng ating pangangailangan. Unahin lang natin siya kasi nakalagay doon, seek first the kingdom of God. Kaya kailangan may absolute priority rin. Yung absolute priority natin ay ang ating Panginoon. Amen? So ngayon po, ang pangalawa ay ang protector. Ang sabi, the Lord Himself watches over me and He is my protective shield. Yan po ay ang Elohim Shomri. Kaya sabi, siya, yun ang tawag sa kanya sa Hebrew word. Ang ibig sabihin, the Lord Himself watches over me and He is my protective shield. Siya po ang nagpo-protect sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang nagpo-protector natin. Ang sabi doon sa pangalawa na sa pangatlong verse, pangatlo at pang-apat, inati-ati ko po kasi siya. Ang sabi doon sa pangatlo, He restores my souls. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for You are with me. Your rod and Your staff, they comfort me. May comforter tayo kahit dahil may protector. Di ba? Ang sabi doon, pinoprotektahan ng ating Panginoon ang ating kaluluwa kahit na tayo ay magkasala. Di ba? Basta tayo magbalik loob sa Panginoon, ihingi natin ang tawad. Kasi pag tayo humingi ng tawad, kinakalimutan ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Kaya hindi pwede paulit-ulit na lang tayo ihingi yung isang halimbawa, nagkasala ka ngayon, bukas yung pa rin ang iyong hihingi ng tawad. Kasi araw-araw, dahil tayong tao ay makasalanan. Araw-araw, nagkakasala tayo, ito man ay sa isip, sa salita, at sa gawa. Kahit sa makita lang natin, nagkakasala tayo pag tayo ay nagsabi, ano yan? Ang pangit naman yan. O
Inako niya yung ating kasalanan na tayo ay namatay, ay na tayo ang dapat mamatay, pero siya ang namatay para sa atin. I-protect us. Ang sabi doon, pwede ko po ano? Yan. Ang sabi doon, He restores my soul, He leads me in path of righteousness. Kailangan gawin natin yung leader ng ating Panginoon. Dahil ang sabi doon, inililid nila tayo sa tamang daan, sa tamang path of righteousness. Isuot natin ang ating Panginoong si Jesucristo para tayo ay makalakad at tayo ay magpatuloy sa buhay Kristiyano. Kasi ito ang dapat maging lifestyle ng ating buhay Kristiyano. Na tayo ay hindi matitison. Kasi ang sabi doon, even though I walk to the valley of the shadow of death. Ibig sabihin, shadow of death. Ibig sabihin, pagka may shadow, may liwanag. Di mo ba? Kailangan may liwanag. Hindi tayo magkakaroon ng shadow kung dilim lang, walang liwanag. At ang liwanag ngayon ay ang ating Panginoon. Kaya huwag tayong matatakot kahit anuman ang mangyari. Kahit anuman ang ating pagdaanan, kahit anuman ang unos na mangyari sa ating buhay. Panghawakan lang natin, trust God. At manampalataya tayo na siya lang ang ating pastor. Siya ang ating, the Lord is my shepherd. Siya ang ating pastor na mag-aalaga, magpoprotekta sa atin sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan. Kagaya si David, pinrovide ng Panginoon ang kanyang kalakasan, ang lahat sa kanya, at ang pinrotektahan siya ng Panginoon. Noong time na si Samuel ay pumunta sa kanyang tahanan, sa tahanan ng kanyang ama na si Jesse. Pinapunta niya si Samuel at ang sabi is, pahiran niya ng langis si David. Hinanap niya ang isang anak ni Jesse. Yung una niya sa pastulan si David, naranasan niya na protektahan ang kanyang mga tupa sa pamamagitan ng paninila ng mga lobo, ng mga oso, paninila ng mga liyo. Binigyan siya ni Lord ng kaligtasan. Simula pa. Tapos, ngayon, pinoprotektahan siya, binigyan siya. Sinabi dito, nasabi niya, yung binilagyan siya ng langis para sa protection niya. Bilang protection niya, para kanino? Kay Saul. Kasi noong time na yun, si Saul, diba, ang kanyang humahabol sa kanya noong time na yun. Pinrotektahan siya ng Panginoon, simula bata siya. Binigyan siya ng kalakasan at pinrotektahan din siya kay Goliath. Na si Goliath ay mataas at malaki at talagang